Praise God, purihin ang Panginoon sa isa pang magandang umagang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa ating mga sumusubaybay, sa ating naka-live na po ba? Ayan, so magandang umaga rin po sa lahat ng mga na nanonood, nakikinig ng Jesus is Lord Church na every Sunday na ating ginagawang panambahan dito po sa Don Bosco Better Living. So, purihin ang Diyos na makapangyarihan. Ayan, ano daw po yung theme na yan ng ating nakikita po? Pwede po ba sabay-sabay tayong basahin natin yan? Christ, righteousness is the answer. Okay, redeeming our nation. So, nakaraan po ay talagang sama-sama tayong nananalangin. Now, pero syempre, merong pinaka-exciting day na atin na pong malapit-lapit na. Ayan. Ano po bang merong event? Ano po ba yan? Happy, sigaw nga po natin, Happy Anniversary, Jesus is Lord, Don Bosco. Palakpakan nga po natin, parang hindi masaya. Yan. So, yan po ay pang-19. Tama po ba? Ay, tama po ba ako? Ba, talaga naman po. Purihin po ang Panginoon at ang ating theme. Basahin po natin ang theme natin sa anniversary. Yan po sa Sunday na. June 1. Akalain mo, June na pala. Ano daw po yun? Sabay-sabay natin sabihin ang ating theme. Ready, go! Breaking limits. God sees us up, breakthrough. One more time, breaking limits. God sees us up, breakthrough. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron po bang dating sa inyo yan? Amen? So, napakaganda po niyan, talagang dinudurog, binibiyak na, no? Ang mga limitasyon na meron ka o pa ulit-ulit na lamang sa buhay mo. But this time, purihin po ang Panginoon na sabi to, ito ang God sees us up, breakthrough. Sabay-sabay nga natin sabihin, breakthrough. Mahina, dito sa side na to, may kausap po ba ako? Sabihin natin, breakthrough. Yan, breakthrough. Ibig sabihin, sige, kahit na ano yung humahad lang sa'yo. No, kahit ano ba yung humaharap sa go beyond your limits. No, pagpatuloy mo yan, gawin mo yan para sa kapurihan ng Panginoon. Yan po'y matatagpuan natin sa 2 Samuel at saka Isaiah. Purihin po ang Panginoon, alam niyo po ba? Ayan, magsimula na po tayo, no? Ito pong Isaiah 54, 2 verse 3, ay napakagandang na salita na binibigay ng Panginoon. Una po ito'y nagrema sa puso ko. Bago pa lamang po ako nag-aaral o mag-aaral po sa Bible School, may ibinigay na ng Diyos sa aking mensahe, itong Isaiah 54. Kaya gusto ko lang po pasimulan natin, no? Ito po yung sa nalalapit nating anniversary. Napakaklaro, very, very clear na narinig ko ang tinig ng Diyos na ibinulong niya sa akin. Because during that time, na ako po'y parang Kristiyano na po. Pero yung pagiging Kristiyano ko, parang naghahanap pa ako something more. No? I need something more sa pagiging Kristiyano ko. Now, during that time, sabi ko, Lord, ano bang gagawin mo sa buhay ko? Na born again ako, Kristiyano ako, pero hanggang dito na lamang ba ako? Yan, parang nananabik ako, no, sa bagay na gusto ko pang makita, gusto ko pang maranasan, gusto ko pang ma-experience sa buhay ko. And then very clear, nagbasa ako ng Bible at itong sinabi ng Panginoon sa akin. Itong Isaiah na to. Meron po ba tayo diyang verse na yon? At yung sinabi po doon ng ating Panginoon, unang-una, huwag mong pigilan. Na wag mong pigilan na ikaw, sabi diyon, stretch forth your curtain. Na, yung literally kasi sa tabernacle, yun yung worship nila kay Lord, yung place na yon. Wag mong pigilan yung boundaries, yung territories mo. No? Hilain mo sa iyo papunta sa kaliwa. At hilain mo rin papunta sa iyong kanan.
No, sabi ko, teka Lord, saan ako pupunta? No, saan ba? Kasi ang nakita ko sa sarili ko during that time, para ako na sa isang box. Alam niyo po yung posporo, no, yung box ng posporo. Lord, teka, saan ako mag-explore? Saan ba ako pupunta? Saan mo ba ako gagamitin? Ano bang gagawin mo? Ito lang ako eh. Ayan, yan ang palagi sinasabi ko. Andito lang ako eh. Ito lang ako, hindi ko alam anong gagawin ko. Nung sinabi ng Panginoon, wag mong pigilan, stretch mo pa kaliwa, stretch mo pa kanan. Yung tali ng tent po ang pinag-usapan doon, no? Nakakita na kayo ng tent, di ba yung tabernacle? No? Sabi doon, hilain mo yan. Hilain mo yan. Hilain mo yan. Patatagin mo yung tirikan, yung talian na nakabaon. And then, I keep on praying to God. Sabi ko, Lord, paano ako mag-i-stretch? Saan mo ako dadalhin? Paano mo ako gagamitin? And true enough, ang Diyos ay totoo. At yun na po nagsimula yung journey ng buhay ko. Nang ako po nagdi-desire na makapag-aral at makapag-aral po ulit. No? Ilang aral pa ang aking ginawa. At doon po ako ginamit mightily ng Panginoon. Dahil sabi ko, Lord, kaya mo pa. Kaya palang gawin ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Ang lahat ng kapurihan na yan sa Panginoon. I know and I believe, bawat isa sa atin ay nakaranas ng ganon. Masyado mong minaliit ang sarili mo, tama ba? Hindi ko kaya yan. Ito lang ang kaya ko. Mahina ako eh. No, wala nga ako yung pinag-aralan. No, wala akong silbi, wala akong halaga. No, maaring 'yon ang naging basihan ng buhay natin. Tama po ba? Kaya hindi tayo nag-grow. Hindi ba natin dinidesire yon? Na Lord, use me mightily. Remember this, ginagawa mo yan kay Lord. Hindi para magpa-impress. Hindi para makilala ka. Kundi, ang purpose dito ay makilala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Now, tingnan niyo po. Ang sabi po doon, maybe you heard God calling you to step out in faith. No, mula doon sa pananampalataya mo, alam mo tinawag ka ng Diyos, alam mo na meron Diyos, alam mong buhay ang Diyos, pero may takot. Tama po ba? What if pag ako nag-serve kay Lord, paano na yung trabaho? Paano yan? No? Siyempre, kailangan ko mag-work, kailangan ko kumita. No? Or maaari sabihin natin, Lord, kailangan ng family ko to. Pag nag-serve ako sa iyo, ganito. May takot, no? Yung security, yun ang hinahanap natin. Now, mga kapatid, alam niyo po ba, hindi kayo nag-iisa. You're not alone. Hindi lang kayo mag-isa. Because Gideon, na ang lingkod ng Diyos na tinawag, ikaw, ako, we are in the same company. Takot din tayo. Amen po ba? Pare-pare tayo dumaan sa ganun. Minamaliit mo ang sarili mo, ang tingin mo sa sarili mo. But, nakakalimutan natin tignan ang pinakamalaking Diyos na tumawag sa iyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Ang totoo dyan, minamaliit mo ang Diyos. Minamaliit mo ang kakayahan ng Diyos sa buhay mo. Na, yun lang po yun eh. Yung faith mo, napakaliit, parang Lord, di mo ata kaya yan. Lord, hindi mo kayang baguhin yan. Lord, hindi mo ako kayang punuin. Lord, hindi mo ako kayang pag-aralin. Lord, hindi mo kayang... Ginaganon lang natin ang Panginoon sa buhay. Now, look at the story of Gideon. The story of Gideon found in Judges 6, no? Yan, verse 7, o hukom. Basahin nga po natin sabay-sabay. Yung ating title, Ready, Go. When God breaks our boundaries. One more time. When God breaks our boundaries. Now, in sa hukom or Judges, ready, go. Ang Panginoon, yan ang sinabi ng Diyos kay Gideon. Okay? Na ang sabi ng Panginoon, it is a power of God ay nananatili sa iyo. Kahit kailan hindi umalis ang kapangyarihan ng Diyos nung ikaw ay lumapit sa Panginoon.
Kaya sabi kay Gideon, takot lahat sila, no? And fearful people to do extraordinary things. Takot. Takot ang mga tao na gawin ng extraordinary na mga bagay. Hindi naman ikaw ang gagawa eh. Amen? Yung Diyos na tumawag sa iyo, siya po ang gagawa. Then Gideon didn't start as a warrior. Hindi naman siya, nung pagkasilang niya, warrior na siya eh. Hindi po. Nung ikaw ay isinilang, hindi po ikaw ay isang doktor. Nung isinilang ka, hindi ka naman biglang naging accountant, no? Kagaya ni Pastora, no? Napakadugong dinaanan mo, hirap. Amen, training. Tama po ba? So ganun po nangyari kay Gideon. He trusted as a man hiding from his enemies, questioning God's goodness and doubting his own identity. Yet God called him, equipped him, and used him to bring about a great deliverance of Israel. No, kaya nga po sabi doon, si Gideon ay takot sa kaaway. Ayan, ayaw niya makipagdigmaan. Tinatanong niya ang kabutihan, katwiran ng Diyos. Nagdududa siya sa kakayahan. Sino ba ako? Ano ba ako? Isang maliit lamang akong tao, isang mahina ang aking lahi sa Israel. Bakit ako ang tatawagin mo para makipagdigmaan? Now, today, sabi doon, today's word, we are surrounded by limitations. Say it again, limitations. Limitations. Talagang may limit ang lahat, ano? Sa social, no? Sa ating financial, no? Lalo na yung financial, may limitation, lack of budget. Tama po ba? Walang budget dyan. No? Parang palagi, bigyan mo, walang budget. Okay. Sa ating emotional, ganun din. No? Hindi natin kayang i-control. Sa ating spiritual, mas lalo na. No, nalilimitahan tayo mag-worship kay God, nalilimitahan tayo magbigay ng oras at panahon because yung ating mga oras ay binabantayan nating maigi. No? And then, some of us, nakakaranas din po yung ating nakaraang mistakes. Tama po ba? There are times, most of us, kaya't ayaw mo mag-serve kay Lord, kaya't ayaw mo magpatuloy, ayaw mo i-grab yung opportunity because of your past mistakes. Sino ba hindi nagkakamali? Sino ba hindi nag-fail? Sino ba hindi nadapa? Sino ba hindi natisod? Hello? Sino ba hindi nasaktan? Lahat tayo. Kaya nga yung emosyon natin, yun ang nagiging problema. Kaya hindi ka maka-move on. Kaya hindi ka makapagpatuloy. Ayoko dyan, ayoko nun, ayoko nung ganito. No? Puro ayaw. No? Kaya yun ang nagiging dahilan. Now, sabi po dito, okay, here's the truth we need to anchor today. Meron pong bagay na ipinakikita ang Diyos maging sa buhay ni Gideon. Si Gideon, no, ang taong ginamit ng Diyos mula sa pagiging mahina. Amen? So makita natin ang sarili natin sa buhay ni Gideon. Now, meron daw pong tatlong bagay. Tignan po natin This message is not just about Gideon. It's about you. No, sabi mo sa katabi mo, ito ay para sa iyo. Makinig ka. Makinig ka. Ha? Ito, ang buhay ni Gideon, hindi lamang siya ang pag-uusapan, kundi ang buhay mo. Now, sabi dito, it's about me, it's about you. It's about how God wants to shatter, parang tinagin, no, i-break, durugin ang bagay na yan sa buhay mo. Upang sa ganon, makita ng Diyos ang iyong potential. Wow! Kailangan may break. Kailangan mayroong madurog para makita ang potential. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may potential ka. Sabi mo, kapatid, may pag-asa pa. May potential pa. Hindi lang yan. Amen? Meron pang higit. Kung akalain nyo, iniisip nyo, yan lang ang pwede nyong gawin. Nako, higit pa dyan. No? Kaya mamaya, yung testimony ko rin, dami kong testimony po dyan no? Now, tignan po natin yung tatlong bagay. Sabi nga po dito,
kahit na anuman ang kalagayan natin, it's about breaking the barriers. Dudurugin ng Diyos. Handa ka ba? Handa ka ba magpadurog sa Diyos? Kasi bago ka magamit mightily ng Lord, kailangan durug ka. Tignan nyo yung team natin, no? Dinurog no? Dinurog yung wall, no? Yung kanina sa ano natin. Talagang dudurugin ng Diyos if you want to give the best for God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 1, 3 powerful ways God breaks the limits in you. Tignan nyo na yung sarili nyo, ha? Huwag kayong magturo. No? Huwag yung katabi nyo. Ikaw ang pinag-uusapan natin. Tignan nyo po. There are 3 powerful ways God breaks the limits in your lives. Sipin nyo, ano ba yung bagay na yan na pumipigil sa iyo? Now, by calling us beyond what we see, by working through our weaknesses. Wow. May kahinaan ka, kapatid. Yang kahinaan mo, ngayon, nakikita mo sarili mo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Dahil yung kahinaan mo, ang gagamitin ng Diyos, no, upang magbigay, magatid ng karangalan sa Panginoon. Okay? Now, lahat tayo mahina. Walang magaling. Walang mahusay. No? Sa harapan ng ating Panginoon. Kahit si Pablo, sinabi niya yan. Now, sabi niya, dahil sa tawag ng Diyos sa atin, maging ang ating kahinaan ay gagamitin. And by shining His power through our brokenness. Wow! Gusto niyo ba magningning ang buhay mo? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, gusto mo bang magningning? Gumanda. Yan. Gusto mo ng star, makakita? Gusto mo makita ang ningning ng Diyos sa buhay mo? Magpadurog ka. Sabi mo sa katabi mo, magpadurog ka. Magpadurog ka sa Diyos. Ha? Durugin ang mga bagay-bagay na yan. Now, number 1, basahin po natin. Ready, go. God sees beyond our limits. Ulit, God sees beyond our limits. Nakikita ng Diyos na hindi mo kaya. Amen. Alam ng Diyos yan, na hanggang ganun lang ang kaya mo. Alam ng Diyos na ito lang ang alam mo. Amen. Amen po ba? Now, sabi dito sa Judges, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, kapatid, God is with you. Nananatili ang kapangyarihan na sa iyo, mighty warrior. Amen? Ikaw na mahusay lumaban. Sino dito ilang beses na bumagsak? Sino dito ilang beses na bigo? Sino dito ilang beses na disappoint? Tama po ba? Maraming beses. Pero ang sabi ng Panginoon kay Gideon, ako ay sumasa iyo. Ang sabi daw, ready, go. Nagpakita sa kanya, go, let's read. Amen. No, nagpakita ang Diyos. Dapat ito hingin natin, no? Makita, maranasan mo ang Panginoon sa buhay mo. Kaya sabi ng Panginoon, at sumagot si Gideon, ready, go. Sumagot si Gideon, kung okay. So, merong pangit na bagay na nangyari. Kaya tinanong niya, panentanong niya sa Panginoon. Next. Sige po. Ready, go. Next. Okay, go. Sinabi ng Panginoon. Amen.
Meron pa? Okay. So, purihin ng Panginoon. Di ba? Direct na sinabi ng Diyos kay Gideon. Kasi ang dami niyang tanong, bakit ako? Hello? Familiar ba kayo sa ganon? Ba't ako? Hindi naman, nandiyan si Kuya. Ba't ako? No? Si Gideon pala, nung araw pa pala, may gano'n na rin. Lord, ba't ako? Ba't hindi na lang si ganito ang padala mo doon? Amen? Pero tignan niyo po, napakaganda ang pangako ng Panginoon sa sinabi ng Diyos sa buhay niya. Dahil nga, ang Diyos ang tumawag sa kanya. Tama na po yun, sapat na yun yung sinabi na pa, ako ay sumasa inyo. Nakita niyo po ba yon? Ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang sasama sa iyo. Ano man ang laban na meron ka. Ano man yung past, yung nakaraan mo. Tapos na yan. Behold, God is doing new things. May ginagawang bago. Anong mas gusto nyo? Manatili sa lumang bagay o makita at maranasan ang bagong bagay? Siyempre, doon tayo sa bago. Amen po ba? Now, tignan po natin, Gideon's introduction in the scripture. Tignan niyo po. We find in hiding in a wine press. No? Ito na po yung nagtatago siya. Ayaw nga niya sumunod sa Panginoon. God was doing it in secret. Down in a pit because he was afraid of the Midianites. Nagtago siya. No? Dahil inalipin sila. Now, ano sabi ng Panginoon? The Lord is with you. Sabihin niyo po sa sarili niyo, the Lord is with me. Mighty warriors. Sino daw po ang mighty warriors? Mighty warriors. The next, ang sabi doon, in that moment, Gideon probably didn't feel like a warrior. Feel niyo ba warrior kayo? Hindi. Di ba mahina nga, ang tingin mo sa sarili mo, mahina ka. And he felt weak. Yun ang nararamdaman niya. Mahina siya. Maaring hindi siya nakapag-aral din, no? At sabi niya, napakaliit lang lamang ng aming lahi. Yet God wasn't speaking to the man of Gideon was. He was speaking to the man Gideon would become by faith kung saan siya ay kikilalanin bilang tao ng Diyos na puno ang pananampalataya. God's code doesn't reflect who we are in the natural. It reflects who we are in Him. Kapatid, hindi ka tinawag ng Diyos dahil po, ang sabi doon, dahil sa bagay na meron ka. Pero sabi, it reflects who we are in Him. Nakikita, naaaninag ang buhay mo dahil kay Kristo. Amen? Amen? Na lahat ng ginagawa mo ay ginagawa mo dahil ang Diyos ay sumasa iyo. We see limitation, but God sees potential. Nakikita mong limitasyon mo, hindi ko kaya yan, hindi ako marunong dyan. Sino bang marunong? Sino ba ang magaling? Amen? Sino ba ang lahat tayo ay dumaan sa pag-aaral at pagtitraining? We see fear, but God sees a fighter. Nakikita ng Diyos na bumabahag na ang buntot mo, parang hindi ko na kaya to. Pero ang nakikita ng Diyos sa'yo, fighter ka. Go, kaya mo yan, ilaban mo yan. Amen po ba? We see failure, but God sees a future in you. Potential ang nakikita ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang manatiling ganyan lang, kapatid. Kaya nga kung ako'y magkikwento ng buhay ko, talagang uuubusin natin ng buong maghapon. Naalala ko yung kaibigan ko po, bago ko lang nakilala at nagkaroon kami ng pag-uusap, kwentuhan palagi. At nung nalaman niya, kasi JIL, nasa Bulacan, nung nagkikwento ako sa kanya, alam mo may hawak siyang notebook at ballpen. Ang ginagawa mo, Pastor, okay lang po ba? Isusulat ko buhay mo. Sabi ko, grabe ka naman. So, gusto niyang isulat. No, yung buhay ko, yung nakaraan. No, kung paano ko sinimulang gamitin ng Panginoon mula sa kawalan. At this time, Israel was under severe oppression from the Midianite. But look at this, ang sabi ng Panginoon, Gideon belonged to the tribe of Manasseh. A lesser tribe, ang pinakakonting number bilang no, ng lahi.
ng Israel. And claimed his family was, sabi ni Gideon, the weakest in Manasseh. Bakit ako ang tatawagin mo? Ako nga, ang lahi namin ang pinakamahina, pinakamaliit na bilang ng lahi. And he also said he was the least in his family. Meron bang ganyan? Self-pity tayo. Hello! Ako yung pinakamahina, ako hindi nag-aral, hindi ako magaling magsalita, ito lang nalalaman ko, ito lang kaya ko. Tama po ba? Puro nakikita mo yung pangit sa buhay mo. Ganon din po ako, huwag kayong mag-alala. Pare-pareho tayo, ganon din ako nung araw eh. May self-pity ako, hindi kasi ako kagaya ng kapatid ko. Ni Pastor Rael na, CPA, matalino, magaling. No? Puro ganon ako nung araw. Alam mo ba, napalakas ako ng isang kaibigan na sabi sa akin, kaya mo yan. Magugulat ka kung anong pwedeng gawin sa iyo ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Amen! At yun na po ang isang breakthrough na nangyari. Una pa lang yan sa buhay ko. Now, God often calls people who don't believe in themselves. Tama po ba? Sabi ng Panginoon, ang Diyos, madalas ang tinatawag niya ay yung taong hindi naniniwala sa sarili niya. Tama po ba? Hindi nga ako yun eh. Hindi ako marunong kumanta. Hello? Tama ba? Sino bang hindi? Ako nga po, elementary, kahit lupang hinirang, hindi tumama. Hindi tumama doon sa tamang tono. Kaya bagsak ang AP ko. Di ba may exam na gano'n nung araw eh. Pakakantayin ka ba? Hala, hindi ko alam ang tono. Bagsak ako doon. Sino ba? Hindi ko na maakalain. Mula sa kawalan, mula sa pagiging sintonado, sa pinakasintonado, pinag-aral ako ng Diyos sa music school. Palakpakin nga po natin ang Diyos. Purihin ang Diyos! Amen! And the next, ano sabi po dito? Moses said, I'm not eloquent. Kahit si Moses, Lord, ba't ako tatawagin mo? Bulol nga ako, yan, nag-stammer siya. Bulol ako, ba't ako ang papupuntahin mo kay Pharaoh? Eh, hari yan. Pharaoh yun. Ako, Pharaoh lang. Na? Sabi ni Moses, hindi ko kayang kausapin. Sino pa? Si Jeremiah. I don't know how to speak. I am too young. Wow, ito mga kabataan natin. Ba't naman ako? Kakausapin ko yung si Brother Lawrence. Naku, mas matanda sa akin yun. Parang hindi ko alam anong sasabihin ko. No? Mga bata. Ganon din si Jeremiah. Natakot siya dahil bata. Peter said, go away from me, Lord. I am a simple man. Makasalanan ako, Lord. Ba't ako pa ang gagamitin mo? Ba't ako pagtuturuin mo? Ba't ako ang magpipreach? Kasi makasalanan ako. Yet each of them was chosen, not for their strength, but because of God's purpose. Sabihin niyo po sa sarili niyo, because of God's purpose and power in my life. Kaya ka tinawag ng Diyos. Dahil may layunin ng Panginoon sa iyo. No? Dahil gustong makita ng Panginoon ang potential sa iyo. Palagi natin naririnig testimony ni Nick. No? Alam niyo, kilala niyo pa si Juvinzik. Juvisic. Siya po yung walang kamay, siya yung walang limbs, walang paa. Pero grabe, napapanood nyo? Nag-preach ng gospel na sa ibabaw siya ng table. Marami ang nabago na born again. So hindi pa lahat lang yung wala kang paa, walang kamay. Nakapag-preach pa rin siya. At ngayon po isa po siyang pastor na rin, evangelist. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Amen? Sabi nga po doon, he often says, if God can use a man with our arm and legs to be his hands and feet, then he can certainly use you. Kung yang wala kang kamay, pwede ang kamay ng Diyos ang gamitin. Kung wala kang paa, pwede ka pa rin dahil ang Diyos ang magpapadala sa iyo. Amen? Kung hirap ka magsalita, ang Diyos ay gagamitin ka para mapaigi ang iyong pananalita. Kaya po tignan po natin mga kapatid, ang sabi po dito ng Panginoon, katulad po ni Gideon, ang nakita and that God calling doesn't depend on your condition. Sabihin mo sa katabi mo,
Sabi ng Panginoon, ang pagkatawag ng Diyos sa iyo ay hindi dahil sa iyong kondisyon. Amen? Dahil sa ikaw ay pilay, dahil sa ikaw ay malambot, dahil sa ikaw ay magsalita. Hindi po yung kondisyon mo. Ano ang tinitignan ng higit ng Panginoon dito? Ang sabi po dito, ang higit na tinitignan ng Panginoon ay sabi dito, ay ang walang iba kundi yung inyong commitment. Alam niyo po ba, pag sinabing commitment, yung po yung passion nyo sa Diyos. Yung po yung passionate heart to God to serve the Lord. No? Hindi lamang basta gusto lang kundi willingness, kagustuhan na maglingkod sa Panginoon ang tinitignan ng Panginoon. It's not about who you are. It's about who we are, kung sino ang Diyos na tumawag sa iyo. And when you belong to God, He will call you to do things you never thought possible. Tama po ba? Parang akalain mo, marunong na ako magsayaw. Amen po ba? Na dating tigas-tigas ng mga balakang mo, kamay mo. Aba ngayon nakakapagsayaw ka na. Eh nung dati napakasintonado mo. Aba ngayon kumakanta ka na. Amen po ba? Na dati wala kang alam sa pagtugtog. Aba ngayon lahat alam mo na. Tama po ba? Ganon ang kayang gawin ng Diyos. Bagay na imposible na kaya mong gawin ay posible pwedeng gawin ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po yung testimony ko sa inyo, no? Ako na walang-wala, pag tinignan ko ang sarili ko, walang magandang bagay sa buhay ko. Pag tinitignan ko ang sarili ko, walang pwedeng pakinabangan ng Diyos sa buhay ko. Pero nung buong puso ko, nag-alit, naglingkod sa Panginoon, hindi ko po akalain na ako ay gamitin ng Panginoon sa pagtuturo, sa pagtugtog ng mga instrumento, na lahat po yan ay natutunan ko. At pagtuturo rin po sa mga bata. Palakpakan po natin ng Diyos. And the next, number 2, tingnan po natin. God breaks limits through unconventional means. Now, sabi doon, He often breaks our limits by doing things in a way we would never expect. Tama po ba? Tandaan po natin, God sees beyond our limits. Nakikita ng Diyos at yun ay binibreak ng Lord yung bagay na nalilimitan ka by doing things in a way we would never expect. Hindi mo inaasahan, hindi mo akalain na magagawa mo palang maglingkod sa Panginoon sa ganung paraan. Sino ba ang may gustong magturo sa mga bata? Taas ang kamay! Ayan. Praise God, nanay! Pakikuha ang pangalan ni nanay. Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Ngayon lang po ako nakakita na may tumaas na kamay. Kasi, ayan, tuwa si Nene. Most of the time, walang may gustong magturo, mag-handle sa bata. Talaga naman dati itim po ang buhok ko. Tingnan nyo ngayon. Grabe! Very challenging ang pagtuturo sa bata. Lahat uunawain mo, iintindihin mo. Lahat ng kilos at galaw, pati tantrums nila. Amen. Hindi ko akalain na dito pala ako dadalhin ng Lord sa mga mababait na batang ito. Challenge po yun. May makita ka isang bata na napakasalbahe. Sabi ko, Lord, kaya mong baguhin to? Tututukan ko ang batang to. Hindi ko bibitawan to hanggat hindi siya mahubog sa'yo. Amen? Amen? So sabi po doon, God breaks limits through unconditional means. Kayang durugin, kayang baguhin sa bagay na hindi common, na very unusual. Hindi naman madalas nangyayari, pero may ginagawa ang Diyos sa mga bagay na hindi mo ine-expect. Amen? Sa family mo, sa trabaho mo, kalain mo yun, na-promote ka pa niyan, late ka nga pumapasok, sabi ganun, ano. Akalain mo yun, binigyan ka ng negosyo ng Lord. Akalain mo yun? Amen? Yun yung mga
bagay na hindi mo akalain ay pwede palang gawin sa iyo ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Now, look at the story of Gideon. Sabi po dito, you have too many men. Sabi ng Panginoon, I cannot deliver Midian in their hands, or Israel will be boast against me. My own strength have saved me. Now, lalaban sila Gideon. Yung lahi ng Manase, kakalabanin yung mga Midianites. Sabi po dito, and Gideon, nako, yabang. Tinanong ng Lord, ilan ang iyong mga kawal? Sabi ni Gideon, meron akong 32,000. Wow, galing no. Tapang na hindi atatakbo kasi maraming kakampi. Amen? Sabi ng God immediately began shrinking the numbers. First to 10,000. Sabi ng Panginoon, masyadong marami ang 32,000 na lalaban sa Midianites. Hello? For example, kalaban mo in China, no? Abay, lakas na loob mo. 32,000. Ang baba yung ano lang, ordinary. Ano. Sabi ng Lord, ang dami nyo naman. Bawasan natin yan. Balalaban ka sa isang mga Midianites na maraming tao at mga skilled na warrior. Sabi ng Lord, gawin natin 10,000. Nako, ano kaya sabi ni Gideon? Now, then, hanggang sa bumaba ito sa 300. Pero mo, lalaban ka ng gera, 300 ang bit-bit mo. Ano yan? No? Parang nag-rally lang yan. Now, because if the army were large, makinig po kayo Israel would take the credit for their own victory. Tama po ba? Kasi fully armored ka. Magagaling lahat ng gamit mo. Mahuhusay ka. Punong-puno ka. Overloaded ka. Lalabang ka. Wow, ang galing mo naman, buti naman, pulong-puno ka, buti naman, dami mong baon. Kanina napunta ang glory? Sa tao. Kaya sabi ng Panginoon, God was after dependence, not numbers, glory, and not strategy, not on your own wisdom. Amen? Para magatid ang karangalan sa Diyos. Remember this, in 1 Corinthians 1:27-29, ano sabi po dito, no, kay Paul? But God chose the foolish things, tama po ba? Of the world to shame the wise. Tinawag ng Diyos ang mga bagay na mangmang, ang walang alam, ang mahina, upang mapahiya ang matatalino at magagaling. God chose the weak things of the world to shame the strong. Pinili ng Diyos ang mahihina na kagaya natin upang sa ganon, the world to shame the strong. Mapahiya yung mayayabang na yan. Amen? Masasabi nyo, kaya ko rin yan. Ganun po ba tayo? Ganun po ba tayo? Ako ganun eh. Very challenging sa akin. Kaya ko rin yan. Magagawa ko rin yan. Magkakaroon din ako ng ganyan. Puro by faith yun. And then totoo nga, kaya pala ng Diyos na gawin sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So that no one may boast for Him. Ginagawa ng Diyos ang bagay na hindi mo kayang gawin upang maparangalan ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Now, meron pong mga reflection and question. Siguro mamaya, magandang maging question po natin ito mamaya. Trust God, sabi po dito, what might God be removing from your life to get you to trust Him more fully? Ano ba sa bagay mo ngayon, ang bagay na dapat alisin, dapat tanggalin ng Panginoon sa buhay mo upang magtiwala ka sa Kanya? Kapag meron ka kasi, pag puno ka kasi, nandyan lahat, kailangan mo pa ba ang Diyos? Kaya may mga bagay na kailangan tanggalin muna ng Diyos. Durugin yan. Maranasan mo mawalan. Tama po ba? Tama po ba? Pag wala ka ng pera, pag wala ka ng budget, di po ba? Lumulod ka, lumalapit ka sa Diyos. Pero kapag fully load ka, pag meron lahat,
Nagagawa mo po bang humingi pa sa Diyos? Kaya maigi, paminsan-minsan, inaalaw ng Lord na mawala ang bagay. Now, number 3, God uses the broken to break through. Sabay-sabay natin sabihin, ready, go. God uses the broken to break through. Tama po yun. Yung mga durog na, yung mga inapi, yung mga nakaranas ng kahihiyan, yung mga bumagsak, ito ang ginagamit ng Lord para magkaroon ng breakthrough sa buhay mo. Tama po ba? Kasi kapag nandun lahat pag okay ang lahat, paano mo masasabi na may breakthrough? Okay nga Hindi ka na naghahangad. Hindi mo nahihingin ng higit pa ang bagay na kayang gawin. Bakit? Stagnant. Pagiging plateau. No? Harinawa, huwag tayong manatili sa pagiging Kristiyano lang. Hindi doon natatapos ang pagiging Kristiyano mo. You are serving God, the King of Kings and the Lord of Lords. You're not serving people. We're not serving Pastora Elda. We are serving God. Ano kaya mo ibigay? Yung maliit na bagay na yan. Hayaan mo na hubugin pa ng Diyos. Hayaan mo na ilabas pa ng Diyos yung potential mo. I'm 62 years old already. Pero hinahangad ko na higitan pa yung nakaraan ko. Hello? Pero mahina na Nakakaramdam na kami ng medyo mahina na, di ba, Sister Marlene? Kikwentuhan kami. Noong unang panahon na nagsimula ang JIL, kami yung aligaga, yan, nila Sister Marlene, sa lahat ng mga gawain sa JIL, 1990s. No? 80s kami, na born again, and then ang church ay 1990. Lahat ng lakas, hindi ko nga na-enjoy yung pagiging kabataan. Hello? Hindi ko nga alam, kami ni Pastora, ay kabataan pala kami. Youth pala kami. Kasi nung nagsimula kami, sa Panginoon walang-wala wala kaming alam. Merong nag-train, may nag-disciple, may nagtiyaga sa amin. At doon po sinimulan kami ng Panginoon. At nung nag-edad na po ako, nako, excited ako. Lord, meron ka pa bang pwedeng pagawa sa akin? At your service, Lord. Amen. Mga kabataan, ibigay mo na yung the best. Sabi ng commercial, I want to be the best of me. Oy, narinig niyo yun? Ang napakaganda, I want to be the best of me. Gusto ko na mas mainam pa ako kaysa sarili ko noon. Tama po ba? Now is about time for you to give your best service. Huwag lang, alam niyo yung pagiging mediocre natin, parang, okay na to, pwede na rin to. Hello? Kay God mo binibigay yan, ba't okay lang? Give your best. Hanggat kaya ng lakas mo, hanggat kaya ng utak mo, hanggat kaya ng katawan mo. Kaya nga sabi ko, Lord, hanggang kailan mo ako gagamitin sa ganito, sa children, na maghahabol ng mga bata. Sige lang, Lord, dahil ikaw ang kalakasan ko. Palakpakan natin ang Panginoon. God uses the broken breakthrough. Magkakaroon lamang ng breakthrough sa buhay natin, kagaya ng ginawa kay Gideon. The jars had to be broken. Tama po ba? Yung jars na yan, yung clay, dinudurog. Pag ito ay dinurog, uulitin ng Panginoon. Na uulitin nung yung naguhulma. Potter, di ba? Uulitin. Masakit. Kung ikaw yon, dudurugin ng Lord. Para lang gawin kang mas magandang sisidlan. Tama? Ikaw ay sisidlan ng Diyos, pero kung ayaw mo magpa-break kay Lord, kung ayaw mo magpabago, tanggalin yung mga bagay na alam mong hindi nakalulugod sa Diyos. Paano magkakaroon ng breakthrough? Okay na, Lord.
nagsiserve naman ako sa'yo, umati naman ako paglinggo, nagta-tithes and offering naman ako, diretso naman ang tithes ko. Pwede na rin yun, Lord. Hanggang ganun lang ba ang iyong Panginoon? Hanggang ganun lang ba ang kaya mo ibigay sa Lord? Ang hari ng mga hari, He deserved more than that. He deserved more than what you're doing now. Tama po ba? Amen. Hangarin mo naman, mag-level up ka naman. I-level up mo yung desire mo. Amen. Sa Panginoon. Now, dito po ako magwawakas. Clay jar is an ancient times when common, sabi no, inexpensive na bagay na ginagamit. Nasa Corinthians yan. God didn't need sword. Alam niyo yung storya na nangyari kay Gideon? Yung sa laban na yon? Sabi doon ng Panginoon, nung lumaban sila, hindi naman sword ang ginamit ni Gideon actually. Paano nila natalo ang Midianite? Pinaunti ng Lord na from 32,300. Sabi na Lord, pwede na yan. Go, Gideon! Lumabang ka sa Midianites. Sabi ni Gideon, teka lang, 300, tapos ang damakmak yung kalaban namin. But sinabi ko ba yung sword mong gagamitin mo? No! Anong ginamit ng Lord? Sabi ng Lord, kumuha kayong lahat ng maraming jars, yung jars, at meron kayong trumpet, at sabay-sabay kayong sisigaw. Pagdating nyo doon sa harapan ng mga Midianites, yung jar na yan ay babasagin nyo. At pag binasag nyo, sabay-sabay kayong magtutugtog ng trumpet at sisigaw. Nataranta ang Midianites. Sila ang nagpatayan. Sino ang nabigyan ng karangalan? Ang Diyos. Hindi yung strength ni Gideon, hindi yung 300 na warriors, kundi ang glory ng Lord, ang kapangyarihan ng Diyos, ang sumama kila Gideon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Nakita niyo po, another question. What areas of your life feel broken or inadequate? Dito tayo magwawakas. Ano ba ang area ng buhay mo ang broken? Ang bulsa mo? Ang negosyo mo? Ang trabaho mo? Ano ba yung sa buhay mo na sabi mo, inadequate, hindi sapat, may kulang? Amen? Ngayon pong umagang ito, itong mga bagay na nais ng Diyos ang makita sa atin. You will live a life that breaks every limit. The world, your past, and your fear, ever placed on you. Breaking limits, your God-called journey begins now. Amen? Excited po ba kayo? Excited po ba kayo? Bago dumating ang 2025, excited ako eh. Yun nga yung palagi kong kinikwento, Lord, ano bang nag-aantay sa akin? Ano ba yung nag-aantay sa akin itong 2025? Tapos nag-birthday pa ako, Lord, ano ba yung paggagawa mo pa sa akin? Dapat nandun na tayo sa ganung peak na excited ka sa journey na lalakarin mo. Your journey begins now. Tayo po lahat ay tumayo. Today, mga kapatid, God is calling you to go beyond your boundaries. God is calling you beyond your boundaries. Ano po ibig sabihin? Nandiyan ang Lord, tinatawag ka, kinakausap ka na kanina pa. Beyond your boundaries, higit pa sa kaya mong gawin ngayon. Amen? Huwag kang manatiling attendees lang. Huwag kang manatiling tagapalakpak lang. Higitan mo pa. Higitan mo pa. Amen? Ang buhay mo, kaya ka narito sa mundong ito, hindi yan para sa mundo. Hindi para gamitin sa ibang bagay. Kaya ka nabubuhay
Hanggang ngayon, may purpose pa ang Lord. Dapat yun ang hangarin mo. Lord, what is your purpose in my life? Pwede ba nating kantahin yun? Yung palaging pinakakanta ni Sister Dory. I want to know, I want to serve the things that would last forever. Napakaganda. I want to serve you, Lord. Oh, my desire. I want to do. Yun ang palagi kong inaawit sa Panginoon. Pero okay. Now, let us sing one song na magsasabi, magsuko tayo ng buhay natin. Lift up your hands to God. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, I will worship you. Because of who you are. Because of who you are. Because of who you are. I give you I glory. will give you glory. Because of who you are. Because of who you are. I give you praise. I give you praise. And because of who you are, Because of who you are, I will lift my voice Amen. and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, And I worship you because of who you are. Lord, I Worship you. because of who you are. Very softly yung first verse, even without the instrument. Of who you are, I give you Amen. glory. Amen po ba? Because of who you are, I give you praise. Amen, Lord. This is our prayer, Lord. Because of who you are, I will lift my voice Amen. and say, Is this our prayer? Lord, I worship you. Is this your prayer? Because of who you are. Yes, Lord. Dahil ikaw ay ikaw, dahil ikaw ang Diyos, dahil ikaw ang Diyos na tumawag sa akin, magbibigay ako ng papuri sa iyo. Maghahatid ako ng karangalan sa iyo. Hindi dahil sa ako, hindi dahil sa may pinag-aralan ako, hindi dahil sa nakatapos ako, hindi dahil sa malakas ako, because of who you are. Dahil ikaw yung Diyos ang tumawag mula sa kawalan. Ikaw ang tumawag sa akin mula kung saan ako nanggaling. Salamat po, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na paglingkuran ka. Lord, we're not deserving. Hindi kami karapat-dapat nga eh. Pero dahil sa ikaw ang Diyos, ikaw ang Panginoon, puno ng pag-ibig, puno ng habag, dinampot mo kami. Hinubog mo kami. Dinamitan mo kami. Tinuruan mo kami. Binigyan mo kami ng kaalaman. Pinalakas mo kami, Panginoon. Binigyan mo kami ng lahat ng potential or mga talent na pwede pala namin gamitin sa iyo. Lord, hindi namin sasayangin ang oras na ito. Ito na po, yung journey namin magsisimula ngayong araw nito. Ilagay niyo po sa puso ng bawat isa yung desire. Yung desire.
Dahil kung walang passion, walang desire, hindi mo mapaglilingkuran ng the best. Salamat, ang dalangin ko, bigyan niyo pa kami ng maraming buhay na dito sa mundong ito, maipakilala ka namin. The only purpose bakit kami nananatili is to serve the Lord, our God. And all the glory belongs to you, my Lord, and all the praises. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen.